umagang ito ang pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nawa ay patuloy tayong dumalangin sa inyong pagkakaupo. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. At ngayon po tayo po ipangungunahan ng ating kapatid si Brother Jet sa pangalan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon at tayo narito pang sambahin at purihin ng Panginoon sa umaga ito. 10 na aking mga kasama sa Benguet, Baguio, La Trinidad. Binabati namin kayo ng 23rd anniversary. Salamat at naging kabahagi din ako sa gawain ito. Kami nung pumunta kami rito, nagbukas ng gawain, isa ako doon. Kasama ko si Pastor at mga estudyante ko noon na mga sa high school pa lang ay pumunta kami rito pang magbukas ng gawain na ito. 23 years ago. Matagal na rin, ano? 23 na. Hanggang ngayon, nandito pa tayo. Salamat sa Panginoon. Before the eruption of Mount Pinatubo yun. Pero nung nag-erupt ang Pinatubo, nasa Santo Tomas na ako. Kila Brother Joseph. Yan. Kaya salamat sa Panginoon sa gawain dito. Merong natira dahil nagkaroon ng hindi magandang nangyari sa lugar na ito. Yung ginamit ng Panginoon dito para magkaroon ng gawain, siya rin ang ginamit ng Panginoon, siya rin ang ginamit ng Diablo para mawala sana, pero hindi naman nawala dahil meron talagang tumanggap sa Panginoon. Kung walang tumanggap sa Panginoon talagang nawala yan. Di ba? Meron merong nanatili, merong tapat na talagang tumanggap sa Panginoon sa lugar na ito. Kung hindi nangyari yon, ang laki ng kapilya natin nandun. Nakita niyo na ba yung kapilya natin doon sa Bandarot? Kalaki. Pangalawa yan sa Nipaco. Sa Nipaco nagkaroon, tapos yan. Maraming pera din at pagod ng mga kapatid yan. Libre pa ang labor niyan. Pero anong nangyari? Kaya kayo mga kapatid, kung kayo nasa inyong local congregation, maging tapat kayo sa Panginoon. Malago na sana ang gawain na ito, 23 years na, pero kung sa bata, sanggol pa rin dahil sa nangyari. Pero kung magiging tapat ang mga tumanggap sa Panginoon sa iglesia lokal, lalago yan. Kaya mag-ingat kayo mga nasa lokal na iglesia. Lalo na yung mga ministro na ginagamit ng Panginoon, sapagkat kayo titirahin ng Diablo para gamitin kayo ng Diablo para wasakin ang gawain na yan. Kaya mga kapatid, naway panalangin natin ang gawain dito na magpatuloy sila na makagawa ulit tayo ng kapilya rito. Pangalawang pagkakataon, makakagawa tayo sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng mga kapatiran, makakagawa tayo ng kapilya rito. May nag-request na, kaya the request will be granted by the Lord in His time. Tingnan natin. Kasi pag hindi ka nag-wish at saka nag-request, hindi mangyayari yun, di ba? Wala ka naman. Sana magkaroon tayo ng kapilya, hindi mo naman sinasabi, di wala. Pero pag ninasan nyo, magkakaroon yan. Dito sa 19 ng Acts. Kayo tumayo mga kapatid. Acts chapter 19 verse 20. So mightily grew the word of God and prevailed. Tayo manalangin, Amang Banal. Salamat po sa umagang ito na kami narito upang
itaas ka, Panginoon, upang sambahin ka. Tulungan niyo po ang bawat isa na rito ngayon. Naway makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang aming pangangailangan. Tulungan niyo kami ng Santong Espiritu, kumilos sa aming kalagitnaan upang magbigay ng konbiksyon, panggising, at pagsisisi sa bawat narito, Panginoon. Nawa gumawa ka sa mga pusong nagnanasa na talagang maging malapit o lumapit sa inyo, Panginoon. Upang maging matagumpay po ang gawain ito. Kaya kayo pong manguna, wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi ka gagawa sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Jesus, itong sa aming talangin. Amen. How a local church prevailed. Yan ang ating pag-aaralan, yan ang mensahe ng Panginoon. Paano ang iglesia lokal, in general, the church, prevailed o manaig. Alam mo yung kwan natin, yung tema natin sa convention. Ako ang nag-suggest nun eh. Ang sinuggest kong title niya, The Church of God, the Triumphant Church. Yun sana. Ni-rephrase ni Brother Manny. So the God's Church, ano yan? Victorious Church. Okay din yun. Sabay, victorious and triumphant, pareho lang yun. Mas classical lang kasi yung triumphant eh. Mas common naman yung victorious. Di ba? Pero pareho lang. Kaya halos lahat ng ibig kong ipangaral sa inyo ngayon sa mga anniversary, kung imbitahan nyo ako, about the church, about the victorious church. So kasi napakalaga niyan. Sa huling panahon na ito, kailangan magtagumpay tayo. Kasi pag hindi tayo nagtagumpay, kawawa tayo. Kawawa ang ating mga kababayan, hindi nila maririnig ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Kukunti na nga tayo, wala pa tayong boses. Sabihin wala pang boses, hindi pa tayo naririnig ng buong Pilipinas. Yung mga sekta ng mga relihiyon, naririnig na. Maingay sila. Nandyan si Kibuloy, nandyan si Eliseo Soriano, nandyan sino pa yung mga charismatic leader na yan? Villanueva. Villanueva. Isa pa, yung Katoliko, yung charismatic. Si Mike Bilarde. Meron silang radyo, meron silang internet, meron silang television. Halos mga Pilipino nakakarinig yan. Pero sa atin, hindi pa tayo naririnig masyado. O hindi pa naririnig. Sa mga konti-konti lang. Meron tayong radio broadcast doon sa Baguio. Pero kukunti rin na nakikinig. Kaya ipanalangin natin na marinig tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, manaig ang Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, ang katotohanan. Sapagat sabi ng Biblia, bago dumating ang Panginoon, may papahayag, may papangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng sanglibutan. Kaya alam niyo yung pagdating ng Panginoon, nasa pace, sabihin, nasa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon para marinig ng tao yan. Pag mabilis ang pagpapahayag ng Ebanghelyo, mabilis ang pagdating ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Pag naipahayag na mabilis ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang vision ko nga, hindi lang dito sa Pilipinas eh. Ang vision ko, hindi, buong mundo yan. Magsimula tayo sa Asia at saka sa buong mundo. Katulong natin yung mga Amerikano. Ang kailangan lang natin ganito. Pera. Para makapagpahayag tayong mabuti. Kailangan makapagpatayo tayo ng radio station. Magkaroon tayo ng printing press. Yan ang tatlo yung at saka yung school natin. Tatlo yung ibig kong yung vision ko na mangyari yan eh. Maipapahayag natin ang Ebanghelyo hindi lang dito sa buong Pilipinas kundi sa karatig bansa natin.
kasama natin yung mga Amerikano dyan sa vision na yan. Nasa kanila ang resources. Ha? Nasa atin naman yung ganito. One power. Nakuha niya yan? Ha? Nasa atin yung ganito. Sapagkat ang mga Pilipino, di ba laging sinasabi ng mga ibang bansa yan, matatalino daw ang mga Pilipino. Yes. Madaling matuto. Saan tayo madaling matuto? Hindi sa kalokohan na. Madali tayong matuto sa lingwahe. Papuntahin mo ang Pinoy sa isang lugar, 3 buwan lang makakapagsalita ng banyaga. Oh, di ba totoo yan? Oh. Pag pumunta sa Saudi yan, Saudi na rin yan. Pumunta sa Inchik yan, Inchik na rin yan. Pumunta sa Italian, Italian na rin yan. Pumunta sa Amerika, American na rin yan. Oh. Napakagaling ng Pinoy. Hindi ko naman tinatanong yung sarili natin pero lalo na pag tumanggap tayo sa Panginoon, Yes, right. magagamit tayo ng Panginoon para manaig ang iglesia ng Diyos dito sa buong mundo. Yan ang isang vision ko, ang gagamitin ng mga Pilipino, ng Panginoon para ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo, mga Pilipino. Naniniwala ba kayo ito? Amen. Pwede. Pwede. Ha? Meron akong nabasa sa Facebook. Paubos na ang oil ng Saudi Arabia. Pero natuklasan dito sa Spratly Islands. Sa mga Spratly Islands. North dito. Palawan. West. Palawan. Alam niyo ba kung ilan ang reserve oil pala natin? 213 billion barrels of oil. Magiging milyonaryo, hindi lang pala tayo bilyonaryo, trilyonaryo. Kaya pala inaangkin ng China yan. Pag napasa atin yan, yayaman pala tayo. Hindi na tayo magiging alipin ng mga dayuhan. Tayo nang magsasabi na, oy, halika rito Italian, ikaw ang aking magiging katulong. Halika rito Chinese, katulong na kita ngayon. O, ganon. Kaya lang, ipanalangin natin yan. Baka yan ang isang paraan ng Panginoon para mapasa atin ang resources, para maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Naintindihan niyo ba yun? Yung sinasabi ko? Malawak yung kwan ko eh. Yung vision ko eh. Kailan makita niyo yung vision ko? Na sinasabi ko sa inyo. Ha? Kasi pag meron na tayong ganyan, pwede tayong magpadala ng mga missionary sa ibang bansa. Inilagay nga sa puso ko, ewan ko kung sarili ko lang ito o sa Panginoon ito. Pero kung kabutihan ng Panginoon, sa Panginoon yan, di ba? Na mag-mission ako doon sa Hong Kong. Tinatanong ko kung magkano ang isang apartment doon, 15,000 daw. Isang maliit na apartment. Sabi naman ni Annalyn, mag-bait space ka muna sa subukin muna natin. Sabi, susubukin namin mag-establish ng iglesia ng Diyos doon. Nandun, 3 yung contact ko doon eh. Yung isa ang estudyante ko, Adelina Fernandez, si Riz Ordoño, at saka si Annalyn Garcia. Pwede siya maging pastor doon. Pag na-establish natin yan, magkakaroon ng iglesia ng Diyos doon. Nakikita niyo yung vision ko? Ha? Panalangin natin yan. Amen. Ha? Amen. Hindi lang tayo dito, lalabas tayo. Kaya kayo mga kabataan, maghanda kayo. Mga babae ang karamihan doon, kailangan ko lang yan, babae ang pupunta doon. Yes. Sino kaya ang pwede doon? Kaya ang ambisyon ninyo ngayon, hindi na yung mag-a-abroad kayo para magpayaman. Tama. Hindi na yung kung ano-anong inaambisyon nyo. Ang ambisyon ninyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Praise the Lord. Wala na kayong iisipin, kundi maglingkod kayo sa Panginoon. Kaya, paano magtatagumpay o paano mananaig ang iglesia ng Diyos sa inyong lugar? Particularly dito sa lugar na ito. Meron tayong ilang kongregasyon na nandito. Paano mananaig ito? Paano magtatagumpay ang iglesia? Dito ang binasa natin sa Efeso ito eh.
Sa pamagitan ni si Pablo. Si Pablo evangelist siya. Yung ibig sabihin hindi lang evangelist, church planter, apostle talaga. Siya ang main na apostle ng ginamit ng Panginoon na maipalaganap ang ebanghelyo sa Asia mismo at saka sa Europe. At nakapag-establish sila ng Iglesia ng Diyos doon sa Epeso sa pamagitan niya. At sa tulong ni Apollos, ni Paul, ni Aquilas at saka ni Aquila at saka ni Priscilla. Doon sa Acts chapter 18 yan, 18 to 28. Mababasa nyo yan, yung istorya kung paano naging matatag o naitatag ang Iglesia ng Diyos doon sa Epesos. At doon, sabi nga rito sa binasa natin, na nakalagay dito, sa gayoy, lumalagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. So, nung na-establish ang Iglesia doon, sa Epesos, part of Asia Minor ito. Ang Asia Minor, ang tinatawag nating Turkey. Alam niyo bang Turkey? Boundary ng Europe tsaka Asia. Between ko na ito, Asia and Europe. Kung particular kayo sa geography, merong dito, may nakausli dito, Turkey. Pagdating mo yan, Asia na yun. At dyan yung tinatawag nating seven churches, yun sa Asia Minor na yan. Noon, Kristiyano dyan, maraming Kristiyano dyan. Pero ngayon, alam niyo ba ang Turkey ngayon? Ang kapital niya, Ankara. Turkey. Mga Muslim na ngayon. Walang tunay na, ewan ko, may tunay na Kristiyano dyan. Meron din mga kwan dyan, meron din mga nagsasabing Kristiyano, pero part of Orthodox Church. Alam mo, dalawang klase ang Catholic Church at saka Orthodox Church yan Ngayon, bakit sila nanaig? Bakit tayo mananaig? Una, kailangan talagang yung mga nagsasabing kasama sa iglesia ay naligtas. Siguruhin nyo na naligtas kayo talaga. O naligtas man kayo, nag-backslide kayo, pero nandyan na pa rin kayo. Or backslider in the heart. Yun ang mahirap. Yung mga backslide in the heart. Tumanggap ka sa Panginoon. Unti-unti kang nanlamig. Naging malahininga. Hindi lang naging malahininga, namatay na, kasama ka pa rin. O sumasama ka pa rin. Tignan niyo ang iyong sarili. Ngayon, kung nandyan ka, hindi magtatagumpay ang iglesia. Merong hadlang. Hindi mananaig. Natandaan niyo ba si Akan? Si Akan, di ba, ang utos ng Panginoon, sirain lahat, walang kukunin. Anong ginawa ni Akan? Nagtago siya, may tinago siya, yung mga balabal, gano'n Nagnakaw siya doon sa mga kinongker nila. So, nung susunod na laban, natalo sila. Nagulat si Joshua. Di ba si Joshua, siya ang general, the greatest general. Sa contemporary history, the greatest general is Alexander the Great. Pero sa Biblia, the greatest general was si Joshua, the general. General yan Kaya yung pangalang Joshua, ganda yan Yan ang pinangalan sa akin ni Pastor Jesus, sabi niya, kailan palitan natin ang pangalan mo. Gawin natin Joshua. Joshua ang pangalan ko ang bininyag sa akin ni Pastor. Kaya ang code name ko ngayon, Joshua. Pag ginagamit ko sa mga kanya, Joshua Ngayon, anong nangyari? Laban. Nagulat sila. Natalo. Hinapak ni Joshua. Bakit, Panginoon? Bakit kami natalo? Anong nangyari? Anong kasalanan namin? Sinabi ng Panginoon, may tao na nagtago sa inyo. May nagnakaw.
may gumawa ng masama, kaya natalo kayo. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang epekto. Kayo mga kasama sa Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, bawat local churches. Tingnan nyo yung sarili nyo. Baka kaya hindi nagtatagumpay ang Iglesia ng Diyos sa inyong lugar, merong akan. Merong gumagawa ng hindi maganda sa kalagitnaan ninyo. Kaya hindi kayo pagpapalain. Merong gumagawa ng sekretong kasalanan. Nagpapanggap na Kristiyano. Mga hypocrite. Hindi lalago ang gawain ng Panginoon. May epekto ba yan? Na may isang nagkukunwaring Kristiyano tapos sa kalagitnaan nyo ay nagkukunwari. May epekto ba yan? May epekto yan. Hindi magtatagumpay, hindi mananaig, hindi lalago ang gawain ng Panginoon. Sabay dito sa Kwan, dito sa San Rafael, sabi ko nga sa inyo, may nag-akan eh. Kaya nangyari ito. 23 years na, ganito pa rin. Bakit? Mas malaki ang epekto ng ginawa ni Akan na yan. Hanggang ngayon, naaalala ng mga marami kami noon, nandito kami, napakaganda ng gawain noon dito. Marami kaming sumasamba. Gumagawa ang Panginoon dito sa pamagitan ng divine healing. Ipapanalangin namin, gumagaling. Baboy. Si Sister Patring, pati baboy niya, ipinapanalangin niya, gumagaling. Salamat sa Panginoon, gumaling yung baboy ko. Tingnan niyo, pati baboy, gumagaling. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Nagkaroon ng mga akan. Kaya sa isang iglesia ng Diyos, pag meron yan, masisira yan. Ibig sabihin, hindi lalago ang gawain na yan. Kaya kayong narito ngayon, saliksikin niyo yung sarili. Kailangan siguruhin niyo na kayo ligtas. Siguruhin niyo na talagang tumanggap kayo sa Panginoon. Talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ayaw niyo tumanggap talaga, ayaw niyo talagang sumunod sa kalooban ng Panginoon, huwag na kayong dadalo. Para ang iglesia ng Diyos o ang lokal na iglesia na yan ay lalago. Mag-sacrifice na kayo. Pero kung ayaw niyo naman yon, aminin niyo na lang, magpakumbaba na lang kayo. Panginoon, ako ang dahilan kaya di lumalago. Lalapit kayo sa Panginoon. Talagang ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon, maglingkod kayo ng tapat at lalago kayo at ang mga nakapaligid sa inyo. Tingnan niyo mga batid, ganyan. Kaya unti-unti, nung sinabi ng Panginoon kay Joshua na merong naghutas sa inyo, merong hindi tapat sa inyo, sinabi niya, si ganito, yung angkan ni ganito, pinagkuha niya unti-unti hanggang sa lumabas, hanggang sabi niya, ako po, diba? Inamin niya na rin. Pero kailangan, hindi ganun. Hindi yung kukunin mo muna siya, sasaliksikin mo bago aamin. Kung na-corner na, saka lang aamin. Di ba? Mahirap yun.